SMR. Sabi niya, September 25 ito. I was deeply surprised to hear the allegation raised against me today before the Senate Blue Ribbon Committee. Sabi niya that several pieces of luggage supposedly containing money were ever delivered to a residence associated with me. Okay. This called, the so-called testimony nitong sabi of Senator Marcoleta's witness is an outright and complete fabrication, nothing more than a separate attempt to link me to supposed kickbacks where none exist. Pilit na pilit. Tsaka isang nakapansin-pansin, bakit yung kanyang sinasabi sa Aguado Street, tinanong, saan doon sa Aguado? Sabi ni Marcoleta. Kasi ako, pumupunta rin ako ng Malacanang eh. Sabi niya, yung pong sa tapat po ng gate. Anong gate? Gate 4. Diba? Gate 4 ng Malacanang. Restaurant yun. Yung Kabel. Actually, nakakain na nga kami ron. Tapos, kapag sumasama ako sa pagko-cover ng alyansa, sometimes, doon po yung meet up. Doon po kami naghihintayan. As pagka dumating na yung sasakyan, kung may mga dala kaming motor, papalipating kami ng parking area. Tapos dadaanan kami ron sa may gate 7. Banda ron sa may malapit sa simbahan. Ganon. So dadabay-bay na naman kami ng Aguado, then pakanan. Pag tumbok doon ng gate 7, kakaliwa kami sa kalsada, doon ang parking sa tabi ng police station. Tama naman yung sinasabi rito na sabi niya, imposible daw okay, going back ng pera. Sabi niya nga under construction daw yun. Mula pa noong January 2024. Tapos unoccupied. Kanino sila nag-deliver? Di ba? Ngayon, ito yung isang bahay niya, hindi yung sa Aguado, ha? Sabi niya, falsus in uno, falsus in omnibus. Yung sablay daw sa simula, di sablay na rin lahat yan. Kasi yung simula, yun ang foundation, kumbaga false in one thing, false in everything. Nabanggit pa nga niya yung coaching. I have never received or benefited from kickbacks in any infrastructure project, sabi niya. I have never authorized instructured or allowed anyone to engage in any conduct that would betray the people or taint my name. So tumutugma naman ito, sinasabi ni Diskaya, na baka nagagamit lang yung pangalan niya. Ngayon, dapat pong may pangalan na binanggit yan yung Estrada, may binanggit diyan yun yung witness nila ni Marcoleta, dapat ipatawag din yan kasi kino-confirm din yun, nabanggit din yun ni na Bryce Hernandez sa kanito ni Alcantara. Hindi naman ako nagtataka bakit nabanggit ni Gutesa yung mga pangalan nun kasi nauna na rin nabanggit yan. So kinakailangan kung gagawa ka ng kwento, ng testimonya, it has to be corroborated doon sa iba pang mga istorya. 'Di ba? Para masabi sabihin, tumutugma, nagkakaisa doon. May mga taong pareho yung mga pangalan, pero nagugulat na lang kasi ako sa reaction ni Alcantara. Tinatawanan si Gutesa. Sabi niya, I welcome a fair, transparent, and impartial investigation to expose these falsehoods. Yun. So, ibig sabihin, tama si Mami Peng, talagang sisipot si Martin. And I voluntarily resigned as Speaker of the House of Representatives precisely to demonstrate my full support for the inquiry into flood control issues. I remained silent out of respect for the process, but now that my name has been maliciously dragged into controversy, I will fight back. Not with rhetoric, but with evidence. So, kumbaga, nananahimik ako para hayaan yung proseso ng investigasyon. Pero ngayong kinakaladkad na yung pangalan ko, hindi na ako papayag. Gaganti ako, isasampal ko sa inyo. Babalikan ko kayo, isasampal ko sa inyo tong mga ebidensya. Parang ganun. Di ba? Sabi niya, kahit kailan, hindi ako nagnakaw ng pondo ng bayan. Yan, hindi ko kailangan ng perang galing sa masama.
And to the Filipino people, I give you this solemn assurance, I will never betray your trust. Diba? Kaya talagang dapat po talaga siyang, it is a must for him na dumalo doon sa Blue Ribbon. So, tignan natin kung paano kagatin siya tahul-tahulan nito ni Marcoleta. At kung paano niya rin susuplahin si Marcoleta. 'Di ba? Marcoleta po lang naman, ingay lang naman yun. Hindi naman magaling eh. Ingay lang. Kumbaga, nambubuli. Oo nga. Tama, sabi mo nga. Ngayon, yung sinasabing delivery, tignan nyo ha, mula po rin sa Tagaloob, sabi. Base sa experience ko na nag-work sa Forbes Park, Executive Village, lahat ng sasakyan ng homeowners naka-registered sa 4 main entrance gates. McKinley Road, University Avenue, Forbes Drive, Buendia Avenue. At kung papasok ka dito, ibig sabihin yung mga dayo ha, at di naka-register ang sasakyan na dala mo sa mga main gates na yan, matik kailangan mong itabi ang sasakyan mo para i-check ng gwardiya kung anong laman ng loob ng sasakyan. At bago ka makapasok dyan, tatawagan ang homeowners na pupuntahan mo. Naalala ko na dati, meron akong, dati nung, ano bang time yun? 2005, magkakaklase kami ni Go Philippines sa computer tech dati. Right after graduation, nag-service na ako ng computer repair and maintenance. So ngayon, hindi naman yan yung, hindi ko alam kung yan yung lugar na napasok ko, kung Forbes ba yun, hindi ko na maalala. Pero may napasok akong ganyang village. Napakahigpit po, Tragis. Napakahigpit. Submit ako ng ID, tapos tinawagan pa yung nagpapa-home service. Tapos lintik na yan ang bahay, nasa gitna, ang haba ng nilakad ko. Pero masarap maglakad roon kasi napakakampante ng lugar. Pero habang naghihintay ako sa pagsagot sa tawag, sa telepono, nako, yung ibang mga pumapasok doon na hindi taga roon, talagang ganyan, ini-inspection sila. Tapos hinihingian ng ID, ganon, mahigpit talaga. Eto, tuloy, sabi niya, even taxi, di makakapasok dito unless may go signal ng homeowners, di ba? So, tinatawagan nga eh. Ngayon, paano nakapasok yung 3 van na naglalaman ng pera kung hindi registered as homeowners vehicle? At kung unoccupied na ang bahay, hindi, dito pa lang eh. Tingnan nyo ha. So, dala nila Gutesa yung 3 sasakyan. Di ba? Nag-deliver sila. Sa kwento niya, parang ano lang eh. Pwedeng sabihin niya na nakalimutan ko lang pong ilahat na wala namang nagtanong eh. Kung in-inspection ba kami, kung nag-register ba kami. Di ba? Walang ganon. So, pwede niyang sabihin yun. Pero, yung inspection kasi, yung mga sasakyang pinang-deliver nila doon. At saka isa pa, may mga CCTV yan. Malaking village yan. Hindi yan yung tipong nagdi-delete ka agad ng after, let's say, sabihin natin, after 2 months, 1 month, deleted na yung mga videos nila. Naka-store pa yan. At kung unoccupied na ang bahay, di na sila doon nakatira, paano na-receive ang mga maleta? Diba? Yung sinasabi ni Martin kasi January 2024 pa lamang, wala nang tao roon, mga construction workers lang under renovation yan, yung bahay sa Forbes. Sino tumanggap doon? Construction workers? O kaya yun ang ginawang lugar, venue, kung saan isasagawa yung pag-deliver ng pera, di ba? Ni-name drop yung ginamit yung pangalan ni Martin, parang ang labo nung ganun eh. Doon sa kwento ni Gutesa eh. Now, napakahigpit ng village na to para magdala ng pera sakay ng 3 van in 1 run. Imposible. Yun ang bagay na hindi naisip nito ni Gutesa at saka ni Mike Defensor. Dapat si Mike Defensor itatawag din dyan. Diba? Paano nagkakilala sila nito? Kasi may nag-message din sa akin na sabi, 2020, parang yung baka kaka-resign pa lang yata niyan o baka nasa active duty pa si Gutesa.
Ano siya, gwardiya siya kay Mike Defensor, congressman yan dati. Oh. That's right, maraming sablay po eh. Napakaraming sablay si Gutesa. Eto na nga lang, pinapupunta siya sa DOJ. May mga nagtatanong, bakit hindi nakalista ang doon sa mga pinasasampahan ng kaso? Yang nakalagay roon, sabi ng DOJ, etong mga pangalan na ito ay base ito sa sworn statement sa DOJ o sa NBI. Ang problema, hindi nagpakita kinabukasan si Gutesa and until now. Sabi nga ni Marcoleta, hindi pa raw sila nagkakausap. Ewan ko kung totoo. Diba? Hindi pa raw sila nagkakausap. So pagkagaling ng Senate, naglaho na lang. Oh, alam niyo, dapat nasundan yan eh. May mga bumuntot dyan kay Gutesa eh. Saan ang punta nito eh, di ba? Dapat next time ganoon ang ginagawa nila. May mga tututok doon sa witness. Saan ang punta nito? Saan ang kanino to, sa bahay to umuwi? Now, sabi naman ni Boying Rimulya, para palilinawin talaga natin to. Hihingiin natin kanino, malamang kay Marcoleta. O kaya kay Mike Defensor yung address ni Gutesa. Kung hindi naman sa AFP, nila hihingiin yan. Diba? Abe, tayo pa bang maniwala kung di sila nagkausap? Kaya nga, kalokohan yan. Oo, na-briefing na yan. Na marami kang sablay. Marami kang sablay dun sa mga testimonya mo, tumatawa ka pa. Dapat sundalo ka, ganun ka. Dapat straight ka, nagbabasa. Ang sabi ang nabasa ko, sabi, malamang daw nandun daw yan sa isang kaibigan na Marines din. No. Doon kinukup-kup. Kasi sabi ni Marcoleta, may banta daw sa buhay. Agad-agad may banta, may papatay agad kay Gutesa. Kagaguhan yan. Diba? Oh. Bakit tawag dyan, tinanggihan niya yung Senate protection. Alam mo, kung kahit sino siguro sa atin dito na may banta sa buhay mo, inalok ka ng Senado na poprotektahan ka. Lalagyan ka na ng security detail. Diba? Ayaw ka pa? Libre na? Sabi niya, may baril ako. Ano yun? Mabisang panangga. Diba? Kapag kami babaril sa kanya, automatic magiging bulletproof. Kawawa siya bandang huli dyan. Kapag hindi sila nagtagumpay, nako. Baka imbis na maging bayani siya, talunin pa niya si bayani-bayani sa pagiging komedyante ang ending. Malamang yan. Magawa ng bagong script yan. Ano yan? Style naman style ito Adormawanay. Pero again, para sa akin, dapat pong dumalaw si Speaker Martin Romualdez dyan sa Blue Ribbon. Pagka nagkaroon na ng pagdinig. At again, dapat ding imbitahin ng Blue Ribbon yung 17 congressmen. Pati yung mga bagman allegedly na sinasabi ni Curly Vizcaya. Imbitahan dapat yung mga yan. Diba? Tapos mag-focus lang doon sa kani-kanila lang. Paano mo nasabing to? Paano ito? Siya ba yung nakausap mo? O ikaw, anong masasabi mo? Dapat ganun. Diba? Hindi na yung, Your Honor, nagsalita na yung witness. Bakit ayaw niyo pang maniwala? Diba? Hindi clear na yun ng gano'n, ng out of order. Yan, pinapalabas si Quezon at Marcoleta na kasing sama ng mga Duterte si SMR. Ganun na nga. Okay, so iwan mo na natin yan. Ano yan? Ganun ba kabobo ang taong galing sa Marines? Bakit parang alam nyo, hindi naman po lahat ng Marines matatalino eh. Hindi naman po ganun lahat yun eh. Diba? Unang-una, dapat tingnan din paano ba naging Marines yan. Paano siya nakapasok. Kaya ginawa ni Ping Lacson, talagang full background investigation. Hindi lang yung sino siya, saan taga siya, hindi lang yung ganun. Lahat titignan. Oh.
Kwentong 90s and 80s yung si Marcoleta, puro kathang isip. Kala niya uubra pa sa panahon na ito. Ngayon na. Kaya nga eh. Diba? Okay, iwan na natin yan. Kaya ating susunod.